Hi! Tatalakayin ko sa tutorial video na to ang isa sa mga sikat na word problem na kung tawagin natin ay investment problem. So, i-consider naman natin ang item na to as item number 1. You have 50,000 pesos to invest and two funds that you'd like to invest in. The fund Y yields 14% interest. The fund X yields 6% interest. Because of college financial aid implications, you don't think you can afford to earn more than 4,500 in interest income this year. How much should you put in each fund? So, meron tayong formula na kailangan sundan. Itong letter I ay interest. P ay yung principal, yung initial na pera na kailangan mo i-invest. Yung rate naman ay yung percent interest. Samantalang T ay time. In this case, isang buong taon, so ibig sabihin 1 lang ang time natin dito. So meron tayong dalawang characters dito, itong fund Y at saka fund X. Kagaya na lamang ng ginagawa natin sa previous word problems, kailangan natin isulat sa table to. Sabihin natin fund Y dito, pagkatapos fund X. At saka syempre, merong total yung dalawang funds na yan. Pagkatapos, isusulat natin ang bawat variable na to dito sa column natin. Sabihin natin dito yung principal, tapos dito yung rate, tapos dito yung time, tapos dito yung I, or yung product ng tatlong to. Ang principal ni fund Y, wala pa, mamaya na muna yan. Or kahit ilat X na natin yan. Pero ilagay na muna natin na ang total na i-invest mo ay 50,000 pesos. So dito siya sa total. Pagkatapos, itong rate naman ng fund Y ay 14% interest. Samantalang kay fund X naman ay 6% interest. Pagkatapos, kagaya ng sinabi ko, 1 year lang yan silang lahat. So, nakalagay na rin sa isa sa mga statements dito na hindi mo na kayang tumaas pa ng 4,500 na interest. So, ibig sabihin, ang maximum na interest na kakayanin mo lang dito ay 4,500. Ngayon, ang tanong dito, how much should you put in each fund? So, ilalet natin yung X as kung magkano ilalagay natin dito sa fund Y. So, ibig sabihin, yung natira, dito naman sa fund X. So, ilagay natin dito, 50,000 minus X, yung natira. Kasi maximum naman na 50,000 yung ilalagay natin eh. Ngayon, ang gagawin natin, i-multiply natin to. Itong PRT, kagaya ng ginawa natin sa formula na to. Kailangan natin sundin yan. So, ang mangyari dito, 14% times X times 1 equals to 14% X. Pagkatapos, 6% times 50,000 minus X equals 6% times 50,000 minus X. Ngayon, ipag-a-add natin ang dalawang to para makabuo ng 4,500 na maximum interest natin. Kasi yan ang kaya natin. So, ngayon, isulat na natin siya into equation. Ang 14% equal lang siya sa 0.14x. Pagkatapos, ang 6% equal siya sa 0.06%. Or, wala na yung percent pala. Times 50,000 minus x equals to 4,500. Ngayon, kailangan natin hanapin ang x dito. Pero bago magawa yan, i-multiply muna natin both sides by 100. Kasi hindi natin gugustuhin na meron tayong decimal point sa either side ng equation. So, ang mangyayari dito ngayon, kapag i-distribute natin, magiging 14x plus 6 times
50,000 minus x equals to 450,000. Copy natin tong 14x plus, i-multiply natin to, ang mangyayari ay 6 times 5 equals to 30. Kopyahin na natin tong mga apat na 0. Minus 6x equals to 450,000. Ngayon, i-transpose natin tong 300,000 sa right-hand side. Pagkatapos, i-simplify natin itong like terms. 14x minus 6x equals to 8x. Equals to 450,000 minus 300,000. Ang mangyayari dyan ngayon ay 150,000. 8x. Divide natin both sides by 8. Kaya ang mangyayari ngayon, x equals to 150,000 divided by 8. Isulat natin siya dito sa gilid as scratch 8. 15 divided by 8 equals to 1. 8. 70. Pagkatapos, 70 divided by 8 equals to 8. 64. 6. Bring down 0. 7. 8 times 7 equals to 56. Pagkatapos, 60 minus 56 equals to 4. Bring down 0. 40 divided by 8 equals 5. 5 times 8 equals to 40. 0. Pagkatapos, ito natirang 0 natin, i-bring up na natin yan. So, x equals to 18,750. So, i-substitute na natin siya dito. So, ibig sabihin, ang ilalagay natin dito sa fund Y, ang i-invest natin dyan ay 18,750. Samantala, ang invest natin sa fund X ay 50,000 minus 18,750. Bring down 0. Pagkatapos, mag-borrow ng 1 dito. So, maging 10. Ibaborrow yan dito, maging 9. Tapos 9, tapos 10. 5, 2. 9 minus 8 equals to 1, 3. So, 31,250 naman para sa fund X. So, isulat natin dito. Sa fund X ay 31,250 pesos ang kailangang i-invest dyan. So, ayan dapat ang final answers. Consider naman natin tong item na to as item number 2. We invested 10,000 pesos into 2 bank accounts. One account earns 14% per year. The other account earns 8% per year. How much did we invest into each account if after the first year, the combined interest from the two accounts is 1,238? So, ulitin ko lang na susundin natin ang formula na to. Merong dalawang accounts dito. Sabihin natin na ang isang account ay account A. So, principal, rate, time, at saka interest. Sabihin natin na ang account A, siya yung may rate na 14% kada taon. Samantalang yung isa naman, account B, siya naman yung nag-earn ng 8% in 1 year. So, ang total nila dito, sa ibaba. Ang total na nailagay ay 10,000. Pagkatapos, kapag ipag-a-add natin ang interest nilang dalawa, ang magiging total niyan ay 1,238. So, ano kaya yung ininvest natin dito sa A at saka sa B? So, ibig sabihin,
pwede tayong mag-let ng X dito sa principal investment ni A. Pagkatapos, yung natira naman ay 10,000 minus X para kay B. So, kagaya ng nasa formula, kukunin natin ang product ng mga to. X times 14% equals to 14% times X. Samantalang ito naman, 8% times 10,000 minus X. Kapag pinag-combine sila, ulitin ko lang, ito ang ma-earn nila. 1,238 pesos. Interest. Ibig sabihin, ipag-a-add na naman yung dalawa. 0.14 x plus 0.08 times 10,000 minus x equals to 1,238. Ngayon, hindi na naman natin gugustuhin na meron tayong decimal point sa equation natin. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-multiply ng 100 both sides para mag-move itong decimal point ng dalawang beses to the right. So, kapag nangyari yon, ibig sabihin, magiging 14x plus 8 times 10,000 minus x equals to 1,238. Dagdagan natin ang dalawang 0. Ngayon, isimplify natin to. 14x plus 80,000 minus 8x equals to 123,800. Combine natin ang like terms. Unahin natin dito sa 14x minus 8x na equals 6x equals 123,800 minus 80,000. Ito ay equal sa 43,800. 6x. Divide natin both sides by 6. So, i-calculate natin to manually dito sa gilid. 43,800 divided by 6. 6 times 7 equals to 42. 18. 3. 18. 0. So, itaas na natin itong mga 0 natin. So, ibig sabihin, ang x ay equal siya sa 7,300. So, kung i-substitute natin to, ang in-invest natin sa account A ay 7,300. 7,300 pesos. Samantalang, dito naman sa account B, kapag sinubtract natin to, 10,000 minus 7,300 equal siya sa 2,700 pesos. So, ayan ang pinag-invest natin sa bawat account. I-consider naman natin tong item na to as item number 3. So, an investment of $3,000 is made at an annual simple interest rate of 5%. How much additional money must be invested at an annual simple interest rate of 9% so that the total annual interest earned is 7.5% of the total investment? Susundin lang ulit natin tong formula na to. Itong total interest equals to sum ng lahat ng product ng P, R, at T. Gagawa ulit tayo ng table dito para sa principal, rate, time, at investment. So, para sa 5% interest, nakagawa na siya ng $3,000. So, magkano daw yung additional money na kailangang i-invest? So, sabihin natin, dalawang dito. Investment. B. Magkano yung kailangang i-invest dito? So, sabihin natin, X yan. Pagkatapos, ang simple interest daw niya ay 9%. Such that, ang magiging total annual interest earned ay 7.5%. Dito yung total. So, kapag ipag-combine natin to, ang mangyari ay 3,000 plus X. So, lahat ng mga to, 1 year. So, ngayon, susundin ulit natin yung formula.
3,000 times 5% dito. Pagkatapos, 9% times x. Pagkatapos, 7.5% times 3,000 plus x. Ngayon, kapag ipag-combine natin ulit yung investments natin, ito ang total. So, isulat natin siya into equation. So, 0.05 times 3,000 plus 0.09x equals to 0.075 times 3,000 plus x. Ngayon, hindi natin gugustuhin na meron tayong decimal point. So, ang pinakamadaming decimal point dito ay 3. So, ibig sabihin, multiply natin both sides by 1,000. Kapag ginawa natin yon, ang mangyayari dito ay 50 times 3,000 plus 90x equals 75 times 3,000 plus x. Ngayon, i-distribute natin to. Multiply natin, ang mangyari, 5 times 3 equals to 15. Kopyahin na lang natin tong 4 na 0. Plus 90x equals 75 times 3 equals 15, 21, 225. So, 225,000 plus 75x. I-combine natin ang like terms, ang mangyayari ay 90x minus 75x equals 225,000 minus 150,000. Ito ay 15x equals to 75,000. Divide both sides by 15. So, cancel out na tong sa left hand side. Kaya mangyayari ay 75 divided by 15 equals, so 5 times 2 equals 30, 60. So, subukan natin yung 15 times 5 equals to 25 to 75. So, ibig sabihin, 5 yan. X equals to 5,000. Ayan ang sagot sa X. Ibig sabihin, 5,000 ang kailangang idagdag dito. Para makapag-invest ng total na 8,000. Kasi ayan yung rate na 7.5%. Kagaya ng sinabi dito sa word or sa statement dito sa word problem natin. So, ang sagot dapat dito ay 5,000. Ngayon, i-consider naman natin to as last item para sa video na to. Number 4. A total of 6,000 pesos is invested in the two simple interest accounts. The annual simple interest rate on one account is 9%. On the second account, the annual simple interest is 6%. How much should be invested in each account so that both accounts earn the same amount of annual interest? Susundin lang ulit to. I equals to product ng principal, rate, at time. So, ganito. Principal, rate, pagkatapos yung time ay 1. Tapos I. Ang isang account, meron siyang simple interest rate na 9%. Isang account. Sabihin natin account na yun ay account A. Pagkatapos, yung isang account naman, sabihin natin account B, meron siyang simple interest rate na 6%. Pagkatapos, ang total naman nila ay 6,000 pesos. Total, 6,000. So, ilalat natin ulit yung X as investment dito sa account A na merong 9% interest rate. Pagkatapos, yung natira naman, 6,000 minus X.
Yung time, magkapareho silang 1. So, ang product nila ay 9% times X. Samantalang, kay account B naman ay 6% times 6,000 minus X. Ngayon, hindi na natin kailangang i-equate yung or hindi na natin kailangang mag-sum nito. Kasi wala namang total interest na nakalagay dito sa statement ng word problem natin. Ang tinatanong lang dito ay, how much should be invested in each account so that both accounts earn the same amount of annual interest? Ang annual interest dito ay itong letter I. Pagkatapos, para mag-earn sila ng the same amount of annual interest, kailangan equal yung dalawang yan. So, kung isusulat natin into equation, dapat 9% times X equals to 6% times 6,000 minus X. Ngayon, pwede na lang natin isulat to as 0.09x equals 0.06 times 60,000 minus X. So, kung i-multiply natin both sides by 100, ang mangyari dyan ay 9x equals to 6 times 6,000 minus x. Distribute natin tong 6 sa loob ng parentheses, kaya mangyari ay 36,000 minus 6x. 9x, kopyahin lang sa left hand side. Transpose natin to negative 6x dito sa left hand side. Ang mangyari dyan ay 15x equals to 36,000. So, 36,000 divided by 15. Kasi dinivide natin both sides by 15 dito eh. Ang mangyari dyan, 2, 30, 60. 60 divided by 15 equals to 4. So, 60, 0. Bring up na natin tong dalawang 0. So, finally, ang x equals to 2,400. So, kung i-substitute natin siya dito, ang mangyayari ay 2,400 pesos ang kailangang i-invest dito sa account A na merong principal interest na 9%. Pagkatapos, 6,000 minus 2,400 naman equal siya sa 0, 0, 5, 10, 6, 3. 3,600 naman para sa part na to. So, ayan dapat ang mga final answer natin. So, maraming salamat sa panonood ng videos na to. I hope meron kayong unawaan sa bawat solutions ng investment word problems.